Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong Facebook post ng manila.mb.com.ph, Manila Bulletin. Ito, sana. Philippines National, Romualdez, title, Romualdez not eyeing 2028 polls. House spoke says amid Amy Marcos tirades yung birada by Ellison Quismorio, published June 13, 2025. Okay. So, House, basahin ko House Speaker Martin Romualdez isn't working toward a run in the 2028 election. Thus said House of Representatives spokesperson Francis Abante in a strong worded statement Friday afternoon, June 13, following the apparent tirades birada of Senator Amy Marcos while she was in Malaysia. Sabi kasi ni Senator Amy, talagang grabe itong ginagawa ng gobyernong ito. Gumagastos ng bilyon peso para lang pagbili ng boto. Grabe, hindi mapigilan yung bunganga ni Senator Amy. All out attack na siya ngayon. Okay, ito ang sabi ni Atty. Abante, ang spokesperson. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Anong masasabi nyo? Naniniwala ba kayo sa pahayag ni Atty. Francis Abante? Ang tanong ko lang ito is, yung June 10, mayroong courtesy call ng mga AFP generals sa House Speaker. Trabaho ba ng Speaker of the House yung ganyang mga courtesy call ng, di ba, legislative branch ang House, ang AFP generals is executive. Ngayon lang yan nangyayari. 2 beses na. Last year, I think, mga November o December, nag-courtesy call lang mga AFP generals sa House Speaker. Ngayon, June 10, nag-courtesy call. Another batch of AFP generals. Anong ibig sabihin nun? Hindi ba? Ano pa? Marami siyang ginagawa. Yung kaupo ng administrasyong ito, nagbisita siya sa Pag-asa Islands. Trabaho yun ng Secretary of National Defense. Trabaho yun ng Commander-in-Chief. Bakit siya ang naunang nagbibisita doon sa Pag-asa Islands? Mga ganun ba? Okay. Ito. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Dami yung mga press release. Daming. Anyway, nasa atin na lang kung paniwalaan natin itong si Atty. Abante o hindi. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con. Palaging mag-press con yung mga kongresista niya. Siya, maybe, hindi palagi. Kailan ang mga, lalo na yung mga young guns, preskon ang preskon. Hindi kami, we were not born yesterday, Atty. Princess Abante. Hindi siya gumagamit ng TikTok o vlogs para magpa-cute. Ang daming mga ensimada vloggers dyan. Jam Magno, ano pa yan? Marami. Again, hindi po bobo ang mamamayang Pilipino. Ano pa yung sabi niya? Ang inuuna niya, ito pakinggan nyo, inuuna niya ay serbisyo, hindi sariling interest. Galing. Palakpakan naman natin itong si Atty. Abante. Ang galing niyang mag-build up sa image ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagkamali si Speaker Romualdez sa pagkuha kay Atty. Abante. Magaling siyang magsalita. Mga ganyan. Ano pa? Ito pa. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa
ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ang iba para lang magpatupad ng tama. Wow! Galing ah. Tanong, yung impeachment. Sabi ni Congressman Toby Chanco, inapura, pinilit. Hindi gusto ng presidente. Kaya lang inapura para ma-release ang pundo. Yun ba yun? Nagsabi na ang Pangulo, ayaw niya ng impeachment dahil madidivide lang ang bansa. Hindi nakakatulong ng kahit na isa mang pamilyang Pilipino. Eh bakit natuloy pa rin? Oh, sinong nasa likod nito? Oh, come on. Again, ang Pilipino hindi po tanga. Okay? Ano pa? Oh. At ito po ang tanong. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Bakit naman ginagamit lang nila si speaker para mangbastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko? Ito na. Kulang sa kaalaman. I don't know kung nagmaang-maangan lang si Atty. Abante. Sinasabi niya dito, hindi daw kasama ang pangalan ni Speaker Romualdez sa mga survey. Do you believe it? Mula pa nung may nagsusurvey, ang dami ng survey, palaging nandyan ang pangalan niya. Tinatanong, may score siya, may rating siya. Noong una, yung mga survey, hindi siya makakuha ng 1%. Ano lang, 0.6, 0.8. Later on, naging 0.1, naging 1%. And then, ang pinaka-latest, yung Tangerine. Although hindi ako naniniwala masyado sa Tangerine. Sinama siya. Nakakuha na siya ng how many percent? 6%. Tama ba? 6 or 8. Kasi sa Tangerine survey na klaro na panig kay Speaker Romualdez, itong Tangerine. Pero mo, mag-survey ang Tangerine, ang pinaka, pinaka mataas na rating among government agencies. House daw ang Kamara, pinaka most approved among Filipinos. Sa Tangerine, number 1 sa survey ng Tangerine, BP Sara is 29%. Pumapangalawa si ex-BP Leni at 21%. Pangatlo, si Bongo, 15%. Pangapat, Rapi Tulfo, 11%. Paglima, Martin Romualdez, 6 or 8%. Ano itong sinasabi ni Atty. Abante na hindi daw siya sama sa survey? Ulitin ko ha. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Ay nako, attorney, gumising po kayo. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Ito. Dagdag na salita ng spokesperson. Mabigat ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pundo. Wow naman! Nagsalita sila. Katiwalian. Ano yung katiwalian? Most corrupt budget in history. Hindi ba yung 2025 gaana, sinampahan na ng kaso sa Supreme Court? Tapos sinasabi, mabigat, katiwalian, maling paggamit ng pundo. Ano yung ayuda? Yan ang kinagagalit ni Senator Amy, ayuda, pambili ng boto. Sabi niya, billions of pesos, taxpayers' money.
binibigay sa tupa, daig, sana. Okay lang sana yung ayuda kung ang binibigyan yung nangangailangan. Kailang hindi pang-eleksyon. Yun ang kinagagalit ni Senator Amy. But anyway, nasa atin na. Maniniwala ba kayo na walang ambisyon si Speaker Martin Romualdez sa 2028? I-comment nyo ko no.